Hi everyone, welcome to another episode of Daily Becoming. For today's episode, we're going to talk about something that can be really hard, but it's so important. Learning to let go and let God do the rest. We'll talk about letting go of the past, letting go of the people who keeps hurting us, letting go of the things that we cannot control, and learning to trust that God knows what He is doing, even when we don't understand His timing. So if you've been carrying something that's been weighing your heart down, I hope this episode reminds you that you don't have to carry it alone. Let's begin. First, let's talk about the three things we need to let go. Number one, let go of the people that keeps hurting us. Hindi lahat ng taong mahal natin ay mabuti para sa atin. Minsan, kailangan natin tanggapin na may mga tao talagang hindi na natin kailangan pilitin pa na manatili sa buhay natin. Ang pagpapatawad ay mahalaga, pero hindi ibig sabihin nun ay hahayaan na natin sila na saktan tayo ng paulit-ulit. Minsan kasi okay lang mag-set ng boundaries and piliin natin yung sarili nating peace. Kapag binitawan natin yung mga taong patuloy tayong sinasaktan, binibigyan natin ng pagkakataon si Lord na ayusin tayo at pagalingin yung mga puso natin at hinahayaan natin siya na ilayo tayo sa mga bagay or tao na hindi na makakabuti para sa atin. Minsan kasi yung pagbitaw, ito yung first thing or unang hakbang para maranasan natin yung totoong kapayapaan. Number two, let go of the past. Alam ko, hindi ito madali. May mga alaala, pagkakamali at mga bagay na gusto sana natin baguhin. Pero syempre, hindi natin mababago ang nakaraan. At habang patuloy tayong nakayakap dito, mahihirapan tayong tanggapin yung mga bagong biyaya na ibibigay sa atin ni Lord. Hindi naman ibig sabihin ng let go of the past is kakalimutan mo na ang lahat. Ang ibig sabihin lang nito, hindi natin nahayaan kontrolin ang nakaraan ng buhay natin ngayon. Lagi nating tatandaan na palaging may magandang inihahanda ang Diyos para sa atin. Hindi ibig sabihin ay kakalimutan mo na ang lahat. Ang ibig sabihin lang ay hindi mo nahahayaan kontrolin ng past ang buhay mo ngayon. May mga magaganda pang plano ang Diyos para sa atin. Kaya kung ako sa'yo, bitawan mo na ang mga sakit, galit, guilt, at mga what if mo. Minsan kasi, bago tayo makausad, kailangan muna natin matutong bumitaw. Number 3, let go of the things you cannot control. Hindi lahat ng bagay kailangan mong ayusin o kontrolin. May mga sitwasyon, bagay or tao na kahit anong gawin natin ay walang mababago. Kapag patuloy pa rin natin pinipilit na kontrolin ang mga bagay, sitwasyon or mga tao, tayo lang din naman ang masasaktan, di ba? Tayo lang din ang mapapagod. Tayo lang din ang mahihirapan. Pero kapag natutunan natin bitawan ito at ipagkatiwala sa Diyos, mas magkakaroon tayo ng kapayapaan. Sabi nga 'di ba, the only thing we can control is ourselves. Kaya yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin, bitawan na natin para mas gumaan yung buhay natin. Mag-focus tayo sa mga bagay na kaya natin gawin. Tapos yung iba, hayaan na natin na ang Diyos ang kumilos. Hindi kasi natin kailangan dalhin lahat. May mga bagay or sitwasyon na ang Diyos lang ang makakakaya. Kaya pag-aralan natin i-let go yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Siyempre, kung may let go, meron din let God. Number 1, let God heal you. Hindi lahat ng sakit ay kayang pagalingin ng panahon o ng ibang tao. May mga sakit or may mga pakiramdam tayo na kailangan natin isigaw sa Diyos. Hayaan natin siyang pagalingin ang mga puso natin, pagpahingahin ang ating mga isip, at pagaanin ang mga mabibigat na dinadala natin. May mga sugat kasi na ang tanging makakapagpagaling lang ay pagmamahal. At ito yung pagmamahal ng Diyos. Kapag hinayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, unti-unti niyang papalitan ang mga takot natin ng kapayapaan, ang sakit ng pag-asa, at ng ating pagdududa ng pananampalataya. Maaaring hindi lahat or hindi madali na mawala ang lahat ng nararamdaman natin, pero sa araw-araw na nagtitiwala tayo sa Diyos, araw-araw din niyang binabago ang buhay natin. Number 2, let God lead you. Hayaan mo ang Diyos sa maging gabay mo sa buhay. Yun bang sa bawat desisyon natin, sa bawat gagawin natin, o sa bawat paglalakbay natin sa araw-araw, hayaan natin na ang Diyos ang mamuno. Minsan kasi may mga desisyon tayo sa buhay na nagtataka tayo bakit hindi tayo nagiging successful or hindi natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin. Minsan kasi ito yung paraan ng Panginoon para ipakita sa atin o i-redirect tayo sa kung ano ba yung mas magandang plano niya para sa atin.
Kaya hindi siya nangyayari kasi hindi yun yung para sa atin. Number 3, let God fight your battles. Kasi hindi lahat ng laban kailangan nating harapin. Or hindi lahat ng laban ay kailangan nating haraping mag-isa. Mas maganda kung kasama natin siya. May mga laban kasi na kapag mag-isa tayo, nade-drain tayo, na-stress tayo, feeling exhausted tayo, kasi hindi natin kasama ang Diyos. Pero kung kasama natin ang Diyos sa bawat pagsubok o sa bawat laban natin, tutulungan niya tayo mapagtagumpayan ito. May mga laban din kasi ako sa buhay na pinag-pray ko na lang, pinagdasal ko na lang sa Kanya na Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko na to kaya. Yun, after prayer, yung nahihirapan akong laban, pagtagumpayan ko na. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong haraping mag-isa. May mga pagkakataon na ubos na tayo, pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan na natin sumuko. Minsan, ang kailangan natin ay ipagkatiwala ito sa Diyos. Yung hahayaan natin na ang Diyos ang lumaban ay hindi nangangahulugan na susuko na tayo or hindi na tayo gagawa ng paraan. Ibig sabihin lang nun ay gagawin natin yung part natin and yung mga bagay na hindi natin kontrolado, ang Diyos na ang bahala. Ang Diyos kasi ang magbibigay sa atin ng karunungan. Karunungan para makapagdesisyon tayo ng tama. Bibigyan din niya tayo ng lakas sa gitna ng mga pagsubok at bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kaya kung napapagod ka na, huwag mo pasanin ang lahat. Ibigay mo ito sa Diyos at hayaang siya ang lumaban para sa'yo. Sabi nga sa Exodus chapter 14 verse 14, "The Lord fight for you. You need only to be still." When I finally let go and surrender everything to God, na-realize ko na wala naman siyang tinatanggal sa akin. He was making room for something better. Alam nyo, looking back, ngayon ko nare-realize na God's plan is much, much better than mine. Kaya kung ako sa inyo, yung mga bagay na nagpapahirap sa inyo ay unti-unti nyo nang tanggalin. Before we end, I just want to remind you of this. You don't have to have everything figured out. Some things are meant to be surrendered, not solved.